kabalo na ko nga maabot jud ang incident nga nahitabo ganina, which is ang naka-damage ko sa gipa-deliver sa customer sa tuwa. Hi guys! In this video akong i-share ang incident ganina sa delivery nga naka-damage ta sa gipa-deliver sa customer. Kung karon lang ta nagkita ko day si Kyle, let's go. Around 11 AM, then nagpabook sa tuwa nga customer nga i-pick up sa Jollibee. Ang gi-order nila is sa kung pagkainomdom, 2 ka C1, 1 ka C5, Pepsi float, 2 ka extra gravy, o tanang manok is thigh part. So, ang napili na ko nga store nga medyo duol-duol siyang pick up is Robinson's Jollibee. Dito ko nag-order, dito ko nag-pick up. Around 11 AM man sila nag-book. So, expect nga daghan og dine, daghan pod og for deliveries. Nag-text ko ahead of time sa customer nga expect delays kay daghan ang dine, daghan pod ang for take out for delivery. So, medyo pressure ang kitchen. While nagawait ni tingog na ang katong gihatag sa kuha nga basta katong ginahatag nila. And then, gitanao na din ako mga item if kompleto. Tabangan po ko sa ilang crew. So, kompleto. So, again, 2 ka C1, 1 ka C5, Pepsi float, then 2 ka extra gravy. Gidala na rin ako siya, gipick up, then gidala na ako siya sa may thermal bag. Ang pag-arrange na ako, gilahin ako ang drinks, gilahin ako ang dry, yung mga pagkaon. Naman ay compartment ang thermal bag. Na siya ay divider na pwede ma-adjust. Akong gibuhat, gipagutan na ako ang drinks nga side. Kanang ako siyang gipagutan para dili siya mayabo. Sa gi-order nila na ay upat ka sensitive items. Upat tanan ang quantity. Kay tulo ka iced tea is Pepsi float. Akong gipagutan gamit ang divider sa thermal bag para dili siya mayabo, dili siya maisbog-isbog, dili siya maana. Pag humanog plastar, nilargan ako. Medyo kusog ang akong dagan, kaya medyo na-delay na sa Jollibee, and then kailangan ako siya paspasan para mas ma-deliver na ako og dali. And then, syempre, dapat init po na to ma-deliver sa customer. Okay man ang dalan padulong, sa medyo pasulod lang, medyo medyo batse. Ano yung problema? Wala na akong na-check ang goods before ko naabot sa destination. Na-check lang na ako siya kung nigawas ng customer silang pultahan. Pag-check na ako, nibulaga sa ko ang problema. Nakayabo na ang upat. Higda na ang upat. And then, pagkahigda sa upat, gikuha na ko dayon. Ang isa ka cellophane is medyo daghan og na usik. Yang isa is gamay-gamay lang. Ana ko sa customer, pasensya jud kayo na ay damage. Paghatag na ko sila ha, medyo pressured kayo ang ambience. Kay this is my very first time. Actually, nanami delivery service dati. Pero wala kay ko naga-deliver. Naga-deliver mo ko paminsan-minsan. Then, namo ko yung damage usahay lately. Pero dili ingato ka grabe. Feel ako sobra katunga or katunga gyud ang nayabo. And then for me to partially resolve or partially offer a solution, what I did is I cut a delivery fee. Then, ang pinaka-principal amount na lang ang gipangayo. Grabe ka pressure pag ikaw ang nasa ingato nga sitwasyon. Syempre maulaw ka kay ikaw man ang nag-deliver tapos damage pa. Now, the reason nga nung nag-hands-on ko for I don't know kung pila pa ka months ko mag-hands-on, for me nga ma-experience ang pinaka-worst possible scenarios sa one-click delivery. Nag-create ko og flows, processes para quality ang delivery service sa one-click delivery. Now, na-experience na yun na ako ang isa sa mga expected na mahitabo. No? Usual lang siya mahitabo, pero nahitabuan ko nga nadamidyan ko og pagkaon. Now, I am grateful. Shout out kila ma'am and sir, nga nisabot sa sitwasyon. Pero what if? What if dili sila kong customer? Customer kung dili mo sabot sa sitwasyon. Diba? For example, ingat ang nahitabo. Blessed pa ko nga sila ako na customer pinakauna. Pero what if ang nahitabuan? Stricta ang nadeliveran ako. Now, I need to make a process. I need to make a SOP para dili na mahitabuan. Kay dako ang tsansa nga for the next deliveries, dili na ako inyong delivery rider. Nanay makasign sa inyong alain. So, I need to make a process para ang ingana nga mga instances, ingana nga mga incident, dili na mahitabo in the future. So, what are the lesson nga ako natunan sa incident ganina? Unang-una, double check the items. Though na, ako mali ganina, na-check na ko nga kompleto. Ang wala na ko na-check, kung safe ba siya i-deliver. Wala ko kabantay, nakalimot yung kong check. Nga kailangan mo yung iskastipan ang mga drinks. Nakatanaw lang yun ako nga kompleto. Pero wala na ko natanawan kung naaba siya scotch tape or additional seal para kung magkinaon sa mga gamay nga batse or gamay nga mga aberya, dili siya ma-damage dayon-dayon. Matong isa sa kong mali. And then, kaduha, admit, no? Kung mali yun
nato, mali yun nato. We have to say sorry sa mga client, sa customer. Kung nakabuhat ta og syempre damage. And then the partial resolution nga akong gihatag is ganina is to cut the delivery fee and the principal amount na lang ang gisingil. Though kung strict or stricta, possible worst case scenario dili pa ito bayaran tong na damage, di ba? And then ang kato na lang mga wala na damage ang bayaran nila. Pwede kito buhatan sa uban. Mao na incident nga nahitabo ganina. But again, gusto ko magpasalamat kila ma'am and sir sa pagsabot sa sitwasyon ganina. Rest assured, no? Rest assured na gusto good kay nako nga permanent uniform ang quality sa delivery service. And buhatan na to nag-flow processes para dili na may tabo og usab ang ingato nga incident. Again, thank you so much. Mao lang sa kanina video. Mag-amping ta kanunay, especially sa mga kapwa na delivery riders. And then pasalamatan nato kanunay mga customers nga masinabtanon despite sa mga mga kakulian ngay nga na. So God bless sa inyo ang tanan. Daghang salamat sa pagtanaw ng video. Peace.